Kung biglang umilaw ang engine light sa dashboard ng iyong sasakyan, hindi kailangang magpanik agad. Ang maliit na simbolong ito ay maaaring maging nakakabahala, lalo na kung hindi mo alam ang ibig sabihin nito. Ngunit ang paglitaw nito ay hindi nangangahulugang malapit ng masira ang iyong makina. Sa katunayan, ang engine light ay maaaring umilaw dahil sa maraming dahilan, mula sa isang problemang napakadaling ayusin hanggang sa isang sira na nangangailangan ng mabilis na pagkilos. Mahalagang intindihin ang sinasabi ng iyong sasakyan at kung paano tumugon. Sa videong ito, tatalakayin natin ang 10 karaniwang dahilan ng pag-ilaw ng engine light. Titingnan din natin ang mga sintomas, mga pagsusuring kaya mong gawin, at kung kailan dapat huminto at kumonsulta sa profesional. Magsimula tayo. Ang engine light ay bahagi ng Onboard Diagnostic System o OBD ng iyong sasakyan. Patuloy na binabantayan ng system ang makina, injection, ignition, air management, anti-pollution at mga sensor. Kapag may na-detect na abnormal na value o mali, magre-record ang computer ng fault code at sisindihan ang engine light para magbabala. Ngunit mag-ingat, hindi direktang ipinapakita ng ilaw kung aling piyesa ang may sira. Sinasabi lang nito sa iyo na may nakitang anomalya. Ang diagnostic ang susunod na hakbang upang matukoy ng eksakto ang pinagmula ng problema. Una, ang maluwag o sirang takip ng tangke ng gasolina. Mukhang simple pero kaya nitong magpailaw ng engine light. Binabantayan ng diagnostic system ang fuel at vapor recovery. Kapag hindi mahigpit ang takip, may lamat o sira ang gasket, tatagas ang singaw ng gasolina. Maaari nang matukoy ng system ang anomalya sa selyo at mag-trigger ng engine light. Ang magandang balita ay napakasimple lang ng pagsusuri nito. Kung biglang umilaw ang engine light pagkatapos mong magpagas, simulan sa pamamagitan ng pag-check kung maayos na nakasara ang takip. Sa ilang sasakyan, kailangan mo lang itong higpitan hanggang sa makarinig ng isa o higit pang click. Kung ang takip ay sira o ang gasket nito ay pudpod na, ang pagpapalit nito ay maaring sapat na para maresolba ang problema. Gayunpaman, huwag umasang mawawala agad ang ilaw ng babala. Maaaring mangailangan ng computer ng sasakyan ng ilang cycle ng pagtakbo bago makumpirma na wala na ang problema. Pangalawang sanhi, ang lambda sensor. Ang sensor na ito ay may mahalagang papel sa pamamahala ng makina. Sinusukat nito ang dami ng oxygen na nasa exhaust gas at ipinapadala ang impormasyong ito sa computer ng makina. Ginagamit naman nito ang mga datos na ito para i-adjust ang dami ng gasolina na ini-inject sa makina. Kapag maayos ang takbo ng sensor, ang timpla ng hangin at gasolina ay maaaring ma-adjust ng may katumpakan. Pero sa paglipas ng panahon, maaari itong maging hindi gaanong epektibo o masira. Ang isang sirang lambda sensor ay maaaring magdulot ng pagtaas sa pagkonsumo ng gasolina, pagkawala ng kinis sa takbo, hindi regular na paggana ng makina o pagtaas ng mga polusyong ibinubuga. Sa ilang mga kaso, maaari mo ring mapansin ang isang hindi pangkaraniwang amoy na nagmumula sa tambutso. Kung magpapatuloy ang problema, ang paggana ng makina at ng anti-pollution system ay maaaring maabala. Ano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon? Kailangang magsimula sa pagsasagawa ng diagnostic upang kumpirmahin kung ang sensor nga ba talaga ang sanhi ng problema. Hindi laging ibig sabihin ng error code na sira na ang sensor. Minsan, kable, koneksyon o tagas sa tambutso ang sanhi ng maling basa. Kaya, alamin muna ang tunay na problema bago magpalit ng piyesa. Pangatlong sanhi, ang mga spark plug o ignition coil. Sa isang makina na gumagamit ng gasolina, ang mga spark plug ay kailangan upang pag-alabin ang pinaghalong hangin at gasolina sa loob ng mga cylinder. Ang mga coil naman ang nagbibigay ng mataas na voltahe na kailangan para makalikha ng kislap. Kung ang spark plug ay pudpod, madumi o sira o kung ang coil ay nagsisimula ng humina, maaaring magkaroon ng misfire ang makina. Maaari mong maramdaman ang panginginig, pag-alog, pagkawala ng lakas o hindi maayos na takbo ng makina. Sa ilang pagkakataon, maaari ring mahirapan ang sasakyan na umandar. Maaaring manatiling nakailaw o kumukurap ang check engine light kapag malala ang misfire. At sa sitwasyong ito, dapat maging lalong mapagmatsyag. Ang malalang misfire ay maaaring magpadala ng hindi nasunog na gasolina sa exhaust system at makapinsala sa catalytic converter. Kung pumapalya ang makina at kumukurap ang ilaw, huwag nang magmaneho. Maaaring spark plug lang ang problema, kaya mag-diagnose muna bago magpalit ng piyesa. Ika-4 na sanhi, catalytic converter. Ang catalytic converter ay isang mahalagang bahagi ng anti-pollution system.
Ang tungkulin nito ay baguhin ang bahagi ng mga nakalalasong gas na nalilikha ng makina tungo sa mga substance na hindi gaanong nakakasama bago ang mga ito ilabas sa tambutso. Sa paglipas ng panahon, ang catalytic converter ay maaaring mawala ng bisa, madumihan o mabara. Kapag ito ay lubhang barado, hindi maayos ang daloy ng mga exhaust gas at maaaring mawala ng lakas ang makina. Maaari mo ring mapansin ang mas mataas na konsumo sa gasolina, hirap sa pag-akyat ng RPM o hindi normal na pagtakbo ng makina. Sa ilang mga kaso, maaaring magkaroon ng problema ang sasakyan sa panahon ng pagsusuri ng anti-pollution system. Ngunit muli, huwag agad maghinuha na kailangang palitan ang catalytic converter dahil lamang lumabas ang isang error code. Ang problema sa ignition, maling combustion o hindi tamang air-fuel mixture ay maaari ring makapinsala sa catalytic converter o magdulot ng mga abnormal na reading. Kaya naman, kailangang hanapin ang pinagmulan ng problema bago magsagawa ng magastos na pagkukumpuni. Ikalimang sanhi, ang airflow meter. Sinusukat ng airflow meter ang hangin na pumapasok sa makina. Gamit ito, natutukoy ng computer ng sasakyan ang tamang dami ng gasolina para sa maayos na takbo ng makina. Kapag ang airflow meter ay marumi, kontaminado o sira, ang impormasyong ipinapadala sa computer ay maaaring maging mali. Maaaring humina ang makina, umalog, pumalya ang arangkada o lumakas ang konsumo sa gasolina. Minsan maaari pa itong mamatayan. Ang napakaruming air filter o maling pagkakabit nito ay maaari ring makagulo sa takbo ng sistema. Kaya naman makabubuting suriin ang buong intake circuit bago palitan ang airflow meter. Isang karaniwang pagkakamali ang agad na pagpapalit ng sensor sa sandaling lumabas ang isang error code. Maaaring sanhi ito ng socket, kable, tagas ng hangin o maling filter. Ang tamang diagnosis ay nakakatipid sa hindi kailangang gastos. Ika-6 na sanhi ang EGR valve. Ang EGR valve o exhaust gas recirculation valve ay ginagamit upang bawasan ang ilang polusyong ibinubuga na nalilikha ng makina. Pinapayagan nito ang muling pagpasok ng bahagi ng exhaust gas sa intake sa ilalim ng ilang partikular na kondisyon ng pagtakbo. Sa paglipas ng panahon, maaaring maipon ang mga deposito at makagambala sa paggana nito. Ang EGR valve na nananatiling nakabara, bukas man o sarado, ay maaaring magdulot ng hindi matatag na idle, pag-alog, pagkawala ng lakas, kahirapan sa pag-accelerate o minsan ay pagkamatay ng makina. Sa ilang sasakyan, maaaring magmukhang normal ang takbo ng makina sa ilang kondisyon, ngunit magpapakita ng mga sintomas kapag mainit na ito o kapag mas pinipilit ang pag-accelerate. Kapag pinaghihinalaan ang EGR valve, kailangang suriin ang kondisyon nito pati na rin ang kaugnay na circuit. Sa ilang mga kaso, ang paglilinis ay maaaring makatulong upang maibalik ang tamang paggana nito. Sa iba naman, lalo na kapag ang mekanismo o ang control system ay talagang sira na, maaaring kailanganin ang pagpapalit nito. Ika-7 sanhi, mga sirang vacuum hose o intake pipe. Maliit man tingnan, ang tagas ng hangin ay malaki ang epekto sa makina. Ang bitak o maling kabit na hose ay nagpapapasok ng hangin na sumisira sa settings ng computer. Resulta nito ang hindi matatag na idle, pagkawala ng lakas, pag-alog o biglaang pagkamatay ng makina. Minsan, mahirap itong makita sa simpleng tingin lang. Ang isang bitak ay maaaring napakaliit o matatagpuan sa isang bahaging hindi madaling makita. Kaya naman, dapat suriing mabuti ang mga hose at koneksyon. Kung makakita ka ng hose na malinaw na may bitak o tanggal, ang pagpapalit dito o ang tamang pagkakabit nito ay maaaring makalutas sa problema. Ika-8 sanhi, ang thermostat. Ang thermostat ay may mahalagang papel sa pagkontrol ng temperatura ng makina. Pinapayagan nito ang makina na uminit ng tama at pagkatapos ay tumutulong na mapanatili ang temperaturang ito sa loob ng normal na saklaw ng paggana. Kapag nakabara ito sa maling posisyon, maaaring maging masyadong malamig ang makina o mahirapan itong maglabas ng init. Ang sobrang lamig na makina ay kumukonsumo ng mas maraming gasolina at matagal uminit. Sa kabilang banda, ang hindi maayos na sirkulasyon ng coolant ay nagdudulot ng overheating. Kung tumaas ang temperatura, bumaba ang coolant o may lumabas na warning light, huwag nang ipagpatuloy ang pagmamaneho. Ang overheating ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Sa kaso ng sirang thermostat, ang pagpapalit ng piyesa ay karaniwang nagbabalik sa normal na regulasyon ng temperatura, ngunit dapat suriin ang buong sistema ng pagpapalamig. Ika-9 na sanhi, ang timing belt. Dito, ito ay isang bahagi na hindi mo dapat baliwalain. Ang timing belt ay nag-o-synchronize sa paggalaw ng iba't ibang panloob na bahagi ng makina.
Kung hindi na tama ang synchronization na ito, maaaring gumana ng abnormal ang makina at sa pinakamalalang kaso, magtamo ng malubhang pinsalang mekanikal. Ang lumang timing belt ay hindi palaging nagbibigay ng malinaw na babala bago ito maputol. Kaya naman napakahalagang sundin ang mga itinakdang agwat ng pagpapalit para sa iyong sasakyan. Ang mga agwat na ito ay maaaring magbago depende sa makina, modelo at mga kondisyon ng paggamit. Kaya hindi dapat maghintay na may lumabas na kakaibang ingay o ilaw ng makina bago ito asikasuhin. Ang timing belt na maputol ay maaaring magdulot ng malaking pagkasira at napakamahal na pagkukumpuni. Dapat ding tandaan na ang timing system ay hindi laging limitado sa mismong belt lamang. Ang mga roller, tensioner at minsan ang water pump ay maaari ring madamay depende sa disenyo ng makina. Ika-10 dahilan, ang iba't ibang sensor ng makina. Ang mga modernong sasakyan ay gumagamit ng napakaraming sensor upang patuloy na bantayan ang takbo ng makina. Kabilang sa mga ito ay ang crankshaft position sensor at camshaft position sensor. Tinutulungan ng mga sensor na ito ang computer ng sasakyan na matukoy ang posisyon ng makina para i-adjust ang injection at ignition. Kapag nagkamali o nasira ang sensor, mahihirapang umandar ang makina, mamatayan habang tumatakbo, mawawalan ng lakas o magkakaroon ng palya. Maaari ring may iba pang mga sensor na sangkot sa pag-ilaw ng engine light, lalo na ang mga sumusubaybay sa presyon, temperatura, dami ng hangin o iba't ibang parameter ng exhaust system. Ito mismo ang dahilan kung bakit napakagamit ng isang OBD2 diagnostic tool. Pinapayagan nito ang pagbabasa ng mga error code na naitala ng computer at makakuha ng unang indikasyon tungkol sa apektadong bahagi. Ngunit tandaan ang isang mahalagang bagay. Ang error code ay hindi laging nangangahulugan na sira na ang piyesang tinutukoy nito. Nagsisilbi lamang itong gabay sa pagsusuri. Kailangan pang suriin ang mga sangkap na may kaugnayan dito upang kumpirmahin ang tunay na pinagmulan ng sira. Ngayon, tingnan natin kung ano ang dapat gawin kapag lumitaw ang engine light. Unang panuntunan, huwag magpanik at obserbahan ang gawin nito. Ang ilaw ng makina na nakabukas ng tuloy-tuloy ay karaniwang nagpapahiwatig na may nakitang depekto, ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan mong itigil agad ang sasakyan. Gayunpaman, dapat mong seryosohin ang problema at mag-schedule ng pagsusuri. Iba ang sitwasyon kung kumukurap ang ilaw. Ang kumukurap na ilaw ng makina ay maaaring magpahiwatig ng malalang misfire na posibleng makasira sa catalytic converter o sa makina mismo. Sa kasong ito, iwasang magpatuloy sa pagmamaneho ng walang dahilan at ipasuri agad ang sasakyan. Kung mapansin mo rin ang matinding pagkawala ng lakas, mga kakaibang ingay sa makina, sobrang pag-init, usok, o hindi pangkaraniwang amoy, mas mabuting huminto ka na at humingi ng propesyonal na pagsusuri. Pangalawang hakbang, suriin ang mga simpleng bagay. Magsimula sa takip ng tangke kung lumitaw ang ilaw ng babala ilang sandali matapos kang magpagas. Pagkatapos, suriin ng biswal ang mga hose na abot kamay, ang mga electrical connector, at ang mga bahagi na mukhang nakalas o sira. Mag-ingat lang na huwag hawakan ang mga mainit na piyesa o mga mekanikal na bahagi habang umaandar ang makina. Pangatlong hakbang, gumamit ng OBD2 reader kung mayroon ka nito. Maaaring magpakita ang tool na ito ng mga error code na makakatulong para malaman kung saan maghahanap. Isulat ang mga ito bago kumilos at itago para sa diagnosis. Pero huwag lang burahin ang warning light nang hindi alam ang sanhi. Ang pagbura ng code ay hindi nag-aayos ng sira. Malamang nababalik lang ang ilaw ng babala pagkatapos ng ilang kilometro o ilang cycle ng pagtakbo. Pang-apat na hakbang, tumawag ng propesyonal kapag ang problema ay higit pa sa mga simpleng pagsusuri. Ang isang mekaniko ay maaaring magsagawa ng mga karagdagang pagsusuri, maghambing ng mga halagang sinusukat ng mga sensor, suriin ang mga presyon, maghanap ng tagas, suriin ang ignition o suriin ang data ng computer. Madalas nitong naiiwasan ang hindi kinakailangang pagpapalit ng maraming piyesa. At ito ay lalong mahalaga kapag ang problema ay may kinalaman sa injection system, distribution, cooling system o anti-pollution system. Panghuli, ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang paglitaw ng engine light ay ang preventive maintenance. Sundin ang mga inirerekomendang maintenance operation para sa iyong sasakyan. Palitan ang mga spark plug, filter at mga fluid sa itinakdang agwat ng panahon. Regular na bantayan ang mga antas ng likido at maging mapagmatyag sa anumang pagbabago sa takbo ng makina. Ang mataas na konsumo sa gasolina, hindi regular na idle, panginginig, pagkawala ng lakas o hirap sa pagpapaandar ay mga senyales na dapat mong pansinin. Huwag nang hintayin ang engine light.
Ang maagang pagtukoy sa problema ay mas mabilis at mas mura ayusin. Ang pagmamaneho ng may sira ay maaaring magpalala nito at magdulot ng mas malaking gastos. Regular ding suriin ang kondisyon ng takip ng tangke ng gasolina at siguraduhing nakasara ito ng maayos pagkatapos ng bawat pagpapakarga. Tandaan na ang engine light ay nagsisilbi pangunahin bilang isang sistema ng babala. Hindi ito dapat baliwalain at hindi rin dapat agad isipin ang pinakamalalang senaryo. Ang tamang reaksyon ay ang pag-obserba sa mga sintomas, pagsuri sa mga simpleng bagay kung posible, pagbabasa ng mga error code kung mayroon kang angkop na kagamitan, at higit sa lahat, ang pagpapagawa ng diagnostic kapag nagpapatuloy ang problema. Alam mo na ngayon ang 10 sa mga pinakakaraniwang sanhi ng pag-ilaw ng engine light, ang takip ng tangke ng gasolina, ang lambda sensor, ang mga spark plug o ignition coil, ang catalytic converter, ang airflow meter, ang EGR valve, ang mga vacuum o intake hose, ang thermostat, ang timing system at ang iba't ibang sensor ng makina. Ang ilan sa mga sanhing ito ay medyo madaling ayusin habang ang iba naman ay maaring mangailangan ng mas malawak na pagkukumpuni. Huwag basta-basta magpalit ng piyesa o magpaliban ng pagsusuri. Kayang magbigay ng impormasyon ng electronic system ng modernong sasakyan basta alam mo lang itong basahin ng tama. Kaya sa susunod na lumitaw ang maliit na orange na ilaw sa iyong dashboard, tandaan na ito ay babala na may nakitang anomalya. Maglaan ng oras upang suriin ang sitwasyon, manatiling mapagmatsyag sa mga sintomas at ipasuri ang sasakyan kung kinakailangan. Ang mabilis na pagsusuri ay makakatipid sa iyo ng gastos at magbibigay daan upang patuloy kang makapagmaneho ng ligtas.